Tanggapin mo na yung proposal ko. Ano ba yung kinatatakot mo? Kulang pa ba ang ginagawa ko sa'yo? Hindi, Roberto. Sobra-sobra na kayong ginagawa mo para sa amin eh. Melissa, hindi ko kayang mawala ka sa akin. Pero ikaw, kaya mo bang mawala ako sa buhay mo? Palagay ko, tagilid niya si Felix sa kasong yan eh. Pero hindi ako papayag na matalo si Felix. Anong binabalak mong gawin? Gumising ka na, Melissa. Buhayin mo na rin ang puso mo para kay Roberto. Dahil pag nawala siya, ka magsisi na. Bakit may hawak ang baril? Nakita ko kasi sa mukha niya. Nakita ko yung awa eh. Nung tinanong ko siya kung paano kapag nawala ako, ngayon masusubukan ko kung kaya niyang wala ako. Pare, tama na! Mami, ayaw mo ba kay Tito Roberto? Hindi naman sa ayaw ko, anak. Eh, bakit ayaw mo pong magpakasal sa kanya? Bakit? Gusto mo ba maging asawa ko siya? Okay lang ba yun sa'yo? Sabi kasi sa akin ng daddy mo, alagaan daw kita. Parang guardian angel na inutusan para magbantay sa'yo. Mabait naman po si Tito Roberto. Aalagaan niya po tayo, Mami. Kaya okay lang po na maging siya ang new daddy ko. Hindi na po ako magagalit. Hello, Rico. Bakit? Ha? May nagtangka sa buhay ni Roberto? Oh bro, ito na yung mga pinapakuha mo sa bahay. Check na rin ng mga pulis yan ah. Salamat. Will you marry me, Melissa? Oo, Felix. Oo. Hindi ko sasayangin ang pag-asang binigay mo sa akin. Patitibayin ko pa ito ng pagsasama natin. Basta nandito lang ako para sa'yo. Sa tabi mo, magkasama tayo sa lungkot at saya. Handa na ako ibigay ang habang buhay ko sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. Alam mo, Kenneth, buhay pa rin sa alaala ko si Melissa. Kaya sa isip ko, sa puso ko, asawa ko pa rin siya. Doña Ofelia Rastro. Judge! Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Judge. Gusto ko makasiguro na maakswelto ang pamangkin ko. Roberto. Kamusta ka na? Melissa, buti dumating ka. Akala ko matutuluyan na ako. Akala ko mamamatay na ako. Huwag mo sabihin yan. Hindi ka mamamatay. Hindi ka mawawala sa amin. Hindi natin masasabi ang panahon, Melissa. Kaya sana, pakasal ka na sa akin. Hindi mo alam kung gaano ko nag-aalala sa'yo ngayon.
hindi ko kayang mawala ka sa amin ni Eva. Kaya sige, Roberto. Pumapayag na ako magpakasal sa'yo. Nalilitan kayo, Jazz? Sabihin niyo, magkano ang gusto niyo? Hindi ko pinagbibili ang desisyon ko. Papakulong ko ang may sala at palalayain ko ang mga inosente. Huwag niyo sabihin ninyo kailangan ng pera. Sa laki ng halaga nito, hindi niyo na kailangan mamasukan pa sa korte para makinig ng mga kasinungalingan. Come on. Matanda na ako, Doña Ofelia. Maraming beses na rin ako nagkakamali na desisyon. Pero ngayon, hindi na. Malalaman ko rin ang baho mo matanda ka. You know what, amiga? Alam ko na matutulungan kita sa bagay na to. I'm sure. Totoo ba yung sinasabi mo? Mukha ba ako nagbibiro? Huwag ka na bumangon dyan. Baka mapano ka pa. Hindi mo na alam, Melissa, kung gaano mo ko napasaya ngayon. Mula ngayon, pasaalagaan ko pa kayo ni Eva. Alam ko yun. Siguro, ikaw talaga nakatadhana para sa akin. Kasi sa kabila ng lahat ng nangyari, tayo pa rin sa huli. Isang taon na rin, no? Mag-1 year anniversary na sana kami, kaso wala na siya sa akin. Felix, pare, hindi pa naman katapusan ng mundo eh. Hindi porket sina Melissa at Roberto na, ay hindi na kayo pwede maging kayo balang araw. Alam ko. Kaya nga hindi ako susuko hanggat di ako nakakalabas dito. Kaya nga kahit mahirap sa akin na magsinungaling sa korte, ginagawa ko. Bro, hindi ako makukulong dito. Makakalaya ako. Makakwit ako sa kaso nito. Mababawi ko si Melissa kay Roberto. Tatawagan ko lang si Inay, ha? Sasabihin kong okay ka na.
Nakita mo yun? Did you see that, Rico? Sa konting sakit, sa konting sugat, napapayag ko si Melissa na pakasalan ako. Pero par, grabe pa rin yung ginawa mo. Paano kung napatay mo yung sarili mo? Tanga ba ako? Siyempre, hindi ko naman tutuloy ang sarili ko. Ngayon pa, na pumayag na si Melissa. Konti na lang, Rico. Magiging asawa ko na si Melissa. Ma'am, tuloy po kayo. Thank you. Hi, Regina. How are you? Okay. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin para matulungan si Felix, si Gina eh. Ikaw naman, Amica. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Tutulungan kita. I have a good news for you. Regina, ang ma-quit si Felix ang good news sa akin. Masyado ka nagmamadali. Nangako ako na tutulungan kita. At ako'y nag-hire ng magaling na detective. Marami akong nalaman tungkol kay Judge Acuña. Like what? Well, like something na mga bagay na magagamit natin para mahawakan siya. Talaga pumayag ka na magpakasal kay Roberto? Oo na nga, Ami. Oo. Ikaw naman kasi, Melissa. Kung wala pa nagtangka sa buhay ni Roberto, hindi ka pa matatauhan. Sinabi mo pa, Ami. Buti nga napatunayan ko na importanteng tao pala ako kay Melissa. Eh, teka lang. Sino ba talagang bumaril sa'yo? Iniimbestigahan pa hanggang ngayon. Malamang kalaban lang sa politika. Pero hindi na importante kung sino. Ang mahalaga, ikakasal na kami ni Melissa. Anak, ano man ang naging desisyon mo, naniniwala ko ikatutuwa mo yun at ikatatahimik ng kalooban mo. Masaya naman si Melissa sa naging desisyon niya. Judge, Mabuti man hindi niya tinanggihan ang imbitasyon ko. paano ko naman matatanggihan? Ang laki ng utang na loob sa pamilya mo. Sila ang nagbigay ng proteksyon sa akin nung pinag-iinitan ako ng pamilya ng nasentensyahan ko. Salamat, Judge. At marunong kayong tumanaw ng utang na loob. Pero meron sana akong gustong ilambing sa inyo. Yung kaso ni Melissa Rastro. Melissa Rastro is the victim here. Hindi mahirap pagbigyan ng kahilingan mo. That's why I'm confident na mananalo ang kaso ni Melissa. Tell me again, I want to hear. Broke my faith in all these years. Who lays with you at night when I'm here alone? Hirap mo palang mahalin. Para akong umakit sa bundok. Para akong tumutuloy sa alambre. Pero sabi nga nila, pag nakilala mo na yung taong mahal mo, gagawin mo lahat para sa kanya. Kakalimutan mo maski sarili mo. Ang importante, maging masaya ang taong mahal mo. At ikaw ang importante sa akin. Mahal na mahal kita, Melissa. Now that I found a way to keep somehow more than a broken vow.
po ba? Hindi, anak. Mami, sabi ni Tita Ami, pumunta daw po kayo sa court. Nandun daw po si Daddy. Kamusta na po siya? Okay naman siya, anak. Galit ka po ba sa kanya? Hindi na masyado. Talaga po, Mami? Pag po ba dumalaw siya dito minsan, papayag na kayo. Thank you, Mami. Namimiss ko na po kasi si Daddy. Namimiss ko na po yung mga naglalaro kami. Sigurado po paglabas ni Daddy, ipapasyal agad ako nun. At madami po akong ikukwento sa kanya. Good evening, Judge. What do you want this time? Di ba sinabi ko na sa'yo na hindi ako masusuhulan? What kung sabihin ko sa inyong may alam ako tungkol sa'yo? Alam ba ng pamilya mo na may iba kang pamilya sa Batangas, Judge? Five years ninyo silang tinatago. Isang pitik lang ng daliri ko. Hindi lang ang pamilya mo makakaalam nito, kundi ang buong mundo, Judge. Ginagalang pa naman kayo. Doña Ofelia, please don't do that. May sakit sa puso ang asawa ko. Baka atakihin siya pag nalaman niya ang katotohanan. Oh, well, that's too bad, Judge. Pero alam niyo namang madali akong kausap. At alam niyo naman siguro kung anong gusto kong kapalit sa sikreto niyo. Right, Judge? Bye! Anong ginagawa natin dito, Roberto? Oo, Melissa. Dito ako bininyagan. Ito sana yung gusto kong simbahan kung saan tayo ikakasal. Pero kung hindi mo gusto, pwede naman tayo maghanap sa iba. Mami, Daddy, sana po may kapatid na ako, no? Bakit bigla ka namang humingi ng kapatid? Kasi po, palagi na lang ako nag-iisang magkalaro. Eh kung may kapatid po ako, meron na po akong kalaro. Ano yung narinig kong sinabi mo, Apo? Gusto mo magkaroon ng kapatid? Opo. Ikaw talaga, Eva. Akala mo naman ganun kadaling gumawa ng kapatid. Halika na, doon tayo sa poolside na makapaglaro ka doon. Sige po. Narinig mo sinabi ng anak natin. Humihingi na ng kapatid, no? Oo, so anong pinaplano mo? Ang pinaplano ko, bago tayo mag-first year anniversary, magkaroon tayo na isang baby. Isang cute at makulit na baby.
Tapos, sa susunod na anniversary, isa pa ulit. Tapos sa susunod, isa pa ulit. Ikaw talaga? Ginawa mo naman ako factory ng baby. Mas maganda yun. Mas marami tayo, mas maingay, mas masaya. Melissa, hindi ka ba excited sa napili kong church para sa wedding natin? Excited? May naalala lang ako eh. Pasok tayo sa loob. Pakita ko sa'yo. Happy anniversary, Melissa. Magkapatid na sana si Emma ngayon. Alam mo ba, simula nung makilala kita, wala akong inangad kundi ang makita kang maging masaya. Wala akong hindi gagawin para sa'yo, Melissa. Mahal na mahal kita. Ano, Melissa? Nagustuhan mo ba itong napili ko? Oo naman. Diyos ko, kahit anong gawin ko, hindi pa rin mawala sa isip ko ang masasayang alaala namin ni Felix. Tulungan mo po akong matutunang mahalin ng buo si Roberto. Sana po, hindi ako nagkamali sa desisyon kong pakasalan siya. Sana din po, lumabas na ang katotohanan sa korte. Ibigay niyo ho sa akin ang hustisyang matagal ko nang hinihintay. Why do I keep on asking why I let you go now that I've found a way to keep somehow more than a broken vow. Kayo na po ang uupo sa witness stand sa susunod na hearing. Kailangan paghandaan nating mabuti yan. At sana wag makarating kay Felix kung anong sasabihin ko sa korte dahil alam kong hindi na naman papayag yun. Tapos na kayo ni Felix. Ituon mo na ang atensyon mo at pagmamahal mo sa taong deserving sa puso mo. Si Roberto yun. Mahalin mo siya ng gaya ng dati. At magsimula kayo kasama si Eva. Eva, paano ko sasabihin sa kanya na matagal niya hindi makikita yung daddy niya? Daddy! Sinabi niyo na nakita niyong magkausap ang mag-inang Melissa at Amor. Maaari niyo bang sabihin sa hukumang ito kung ano ang narinig niyong napag-usapan ng dalawa? Melissa was telling her mother na kailangan idemanda niya si Felix para malinis ang pagbabalikan nilang dalawa ni Roberto. Hindi yan totoo! Matagal mo na akong hindi gusto! Kaya gumagawa ka na ng kwento para sirain ako! Tama na yan. Walang katotohanan yung sinasabi ni Mama. Hindi mo nating babae si Melissa.